Good morning, Hong Kong! Good morning, biyaheros and beshies! Pangalawang araw ko na nga pala dito sa Hong Kong dahil nung unang araw, syempre naman ate, kakapain ko muna yung amo ko kung mabait ba or hindi. Baka naman mapalayas ako agad dito pag nakita na puro cellphone nga lang ang inaatupag ko. Dito nga pala ako ngayon sa kwarto ko. At alam nyo ba, biyaheros and beshies, isa nga pala ako sa napakapalad na domestic helper dito sa Hong Kong. Dahil bukod nga sa meron akong sariling kwarto at sariling CR, ay napakaluwang pa nito. Dahil alam nyo ba, karamihan nga dito sa mga domestic helper ay may iba't ibang kwento tungkol sa kanilang mga naging buhay dito. Alam nyo ba na yung iba ay sobrang sigip lang talaga at yung iba ay wala naman talagang sariling kwarto. Karamihan pa nga sa mga domestic helper dito ay kasama lang matulog ang kanilang mga alaga sa iisang kwarto. Kaya hindi ka nga obra na tumawag sa pamilya mo ng 10 oras ng gabi dahil nga may mga bata kang kasama na kailangan maagang makatulog at hindi maistorbo ang mga tulog nila. Kaya naman talagang sobrang pinagpapasalamat ko nga na bukod nga sa meron akong mabait na amo ay meron din akong maluwang na kwarto at sariling CR. Meron akong komportableng tulugan pagkatapos ng mahabang araw na trabaho ko dito. At sa aking pangalawang araw nga, ay ako nga lang naiiwan dito mag-isa sa bahay. Kaya naman syempre bilang isang Filipino, alam nyo na, rice is life. Kaya naman naisipan ko nga muna na magsaing bago nga ako kumain. Kaya lang eto nga ang problema ko, hindi ko nga alam kung paano yan basahin ate. Syempre dahil sa tulong ni Mr. G ay natutunan ko nga rin ayan at naluluto na nga. Alam nyo ba, halos lahat ng saksakan dito sa Hong Kong ay ganyan nga yung tatluhan. Kaya karamihan nga ng mga turista dito ay may dala na dapat kayo nasaksakan yung tatluhan. At syempre habang iniintay ko nga na maluto ang aking sinaing, ay baby time muna dito nga kay Oy Oy. Halos gabi-gabi ko nga iniiyakan etong alaga ko dahil lagi ko yan kasama. At karamay ko yan, masaya man ako o malungkot nung nasa Pinas ako. Kaya naman sobrang miss na miss ko nga yung batuta na yan. At nang makaluto na nga rin ako ng kanin, ay dumiretso na nga rin ako sa aking kwarto para kumain. Pinasa ko nga lang tong table na to dito para meron nga akong kainan dahil nahihiya naman akong kumain dun sa dining area. Nung makarating nga pala ako dito sa bahay ng amo ko nung gabi ay tinur na nga rin pala niya ako at sinabi nga rin niya na kahit ano daw ang gusto kong kainin na meron dito sa amin ay pwedeng-pwede. Marami nga kaming stock sa ref kaya lang nahihiya din naman akong magluto. Dahil syempre alam nyo na, kailangan muna nating magpanggap na hindi naman ganun tayo kalakasang kumain, baka naman mapalayas ako agad dito. Dito nga pala sa Hong Kong, dalawa nga pala ang option pagdating sa pagkain. Yung isa ay food allowance. Bibigyan ka lang ng allowance ng amo mo para sa pagkain mo at iba ang pagkain nila. Dahil dalawa nga lang kami ng amo ko dito, madalas pang wala siya, ay libre na nga ang pagkain ko dito. Ang ibig sabihin nun ay only kain. Hindi nga limitado ang pagbili ko ng mga pagkain dahil wala naman akong allowance at kahit anong gusto kong pagkain nga ay pwede. O diba talaga namang pinagpala ang babaeng ito sa kanyang amo. Ang mga kinakain ko nga ngayon ay yung binigay sa akin ni mami, tuna flakes in oil, cup noodles at syempre ang rice. At kung mapapansin nyo nga ay wala pa nga akong kama dito sa kwarto ko dahil biglaan nga lang ang pagpunta ko dito. Expected nga ay January pa at bigla nga akong naalis noong December. Kaya sa sofa nga muna ako natutulog sa loob ng 5 araw hanggat wala pa nga yung aking bed. Nga pala ang breakfast ko ng mga sumunod na araw na. Hindi naman din ako agad makapag-video ng marami dahil syempre ate nahihiya rin naman ako sa aking employer. At eto nga pala ay adobong manok. Dahil alam niyo ba kung bakit bigla nga akong napaluto niyan? Dahil isang beses nilutuan ko nga ang aking amo ng kanyang breakfast or lunch na nga yun dahil tanghali na. Itlog lang naman yun pero alam nyo ba ate, nag-invite agad siya. Medyo kinakabahan pa nga ako dahil hindi ko naman alam yung mga recipe dito. Pero alam nyo naman si Mr. G, search lang, malalaman mo na agad. So nag-decide nga ako na adobo nga ang iluto dahil yung bisita nga raw namin ay mahilig kumain ng meat. Syempre basic lang to at nilagyan ko lang ng konting mga pampalasa na kadalasan na ginagamit dito sa Hong Kong. So alam nyo naman, basic lang naman tong adobo, maglagay lang kayo ng mantika at kapag mainit na ay ilagay nyo na ang manok. Ganyan nga pala ako mag-adobo ng manok at natutunan ko nga yan sa aking mami. Isisir ko nga lang muna itong mga manok para mawala nga yung lansa niya. Kapag nag-medyo brown na nga siya ay okay na yan, i-flip nyo lang at pwede na nga tayong maglagay ng onion, garlic at spring onions. Kapag nag-translucent na nga yung onion ay pwede na nga tayong maglagay ng onting water at ng toyo, oyster sauce at suka. Kutob-kutob lang mga ate at huwag naman sobra dahil ayaw nila ng maalat dito. Luto na! Hanggang dito na lang muna ulit. Thank you for watching. Bye!